2:00 ng madaling araw nang maramdaman sa isla ng Samar ang lakas ng bagyong Opong. Hindi pinatulog ng malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo ang ilang residente. Pagliwanag, tumambad sa mga residente ang labis na pinsalang dala ng magdamag na malakas na pagbayo ng bagyo. Sa Calbayog City kung saan naglandfall ang bagyo kagabi, natuklap ang bubong ng covered court sa barangay San Policarpio na nagsisilbing evacuation center ng mga residenteng lumikas. Nabasag din ang salaming pinto ng evacuation center dahil sa lakas ng hangin, pero ligtas namang nailikas ang mga evacuee. Nasira rin ang ilang bahay at ang kisame ng isang gasolinahan. Sa Tumaliges Integrated School, bumagsak ang bubong at kisame ng ilang mga silid-aralan, habang nalubog din sa baha ang San Policarpio National High School. Sa Catbalogan City, rumaragasang tubig ang sumalubong sa mga residente ng Buao District. Sa Villahermosa, Santo Niño, inanod ang ilang bahay matapos umapaw ang ilog. Ilang bayan gaya ng Almagro at Calbayog ang nawala ng kuryente matapos magtumbahan ang mga poste at puno, dahilan upang hindi madaanan ang ilang kalsada. Sa Catbalogan Port, ramdam na ramdam ang pangangalit ng malalaking alon na humahampa sa pantalan, kaya kinakailangang suspindihin ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pangdagat. Hindi rin nakaligtas ang Leyte sa pananalasa ng bagyo. Sa Maasin City, nagmistulang ilog ang kalsada sa labas ng isang paaralan dahil sa tindi ng tubig na rumagasa kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Bumigay din ang bahagi ng pader nito dahil sa malakas na agos ng tubig. Nagkaroon naman ng landslide sa barangay Burabod, Leyte dahil sa walang humpay na ulan. Sa Burawin, bumigay ang bahagi ng Dagitan Bridge bunsod ng malakas na agos ng ilog at patuloy na ulan. Dahil dito, hindi na ito madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa kasagsagan din ng malakas na ulan, ilang flood control structures ang nasira na pinaniniwala ang nagpalala ng pagbaha sa lugar. Ayon sa mga residente, hindi lamang lakas ng bagyo ang problema kundi ang kabiguan ng ilang flood control projects na bumigay sa tindi ng buhos ng ulan. Sa ngayon, inuumpisahan na ng mga otoridad katulong ang mga residente ang cleaning operations sa Samar at Leyte. Patuloy din ang monitoring sa mga kalsada at tulay na apektado. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto laban sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng bagyong Opong. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.